Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tutanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors in Skylifters and Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner ng mga radio station diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat kay Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR 576 kHz, Radyo Pilipinas, kay Sir Jonix Napaliakan ng DYLA 909 kHz, kay Sir Jemre Biosa ng SMN9 DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, ug ka Ma'am Payetrin and Ma'am Hazel Gloria of PIA7 sa pagtabang sa atong programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Ann Francis Semtompong, Philippine Air Force, and AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force partner. Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng 1000 BG Binayab, 1000 PAF, CMOAMC at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Thank you, partner. And let us also welcome our other comrades from Air Mobility Command, from 2OPIF Tactical Helicopter Wing, 220th Airlift Wing, from 5OPIF Search and Rescue Group, and PAP Simog. Daghang kaayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw. Walang iba kundi si Engineer Joey P. Calcenia ng Development Management Officer 5 ng Cebu City. Sir, bumati po muna tayo sir sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat, sa mga taga-panood at taga-pakinig ng programang ito in support to NTF PhilCAP. Ako po si Engineer Joey P. Calcenia ng NCIP Cebu Provincial Office. Gusto ko po sanang iparating sa inyo kung ano ang NCIP at ang mga programa ng NCIP para sa ating mga indigenous cultural community. Sir, thank you. Yes, sir, thank you, sir. Sir, para po sa unang tanong po namin, sir, no? Sir, kumusta naman po, sir, yung mga tauhan natin, sir, sa NCIP po, sir? Salamat dyan, sir, sa tanong. Sa ngayon po, medyo may kakulangan kami ngayon sa tauhan, pero sinisikap po namin na mapunan yung pangangailangan ng ating mga indigenous cultural communities dito po sa Region 7. Kasali na po yung Region 8 na kinikater ng ating provincial office ng NCIP. Thank you, sir. Partner? Yes, partner. Sir, good afternoon. Sir, ano nga po yung National Commission on Indigenous Peoples at ano po ang mandate, the vision, and mission nito? Ma'am, thank you. Ang NCIP po ay isang national government agency. Ito po ay pinapatakbo ng komisyon. 7 komisyoner. 3 po rito ay galing sa Luzon at 3 din po ay galing sa Mindanao at isa dito sa Visayas. Ang 7 komisyoner na ito ay kumikater sa starting from Luzon, may 3 ethnographic region tayo, no? Una doon ang Cordillera Administrative Region at 1. Isang komisyoner ang nagki-cater doon. At sa pangalawa, yung Region 2, isang komisyoner din po. At ang Region 3 and rest of Luzon, isang komisyoner. At sa buong Visayas, kasali na po yung Palawan, ay isang komisyoner din po na pinangungunahan ni Commissioner Honorable George M. Largado. At sa Mindanao, may 3 rin pong komisyoner, isang komisyoner na nagki-cater sa North and Western Mindanao at isang komisyoner din sa
Eastern and Southern Mindanao at isang komisyoner sa Central Mindanao. So kabuuan po ay may 7 komisyoner sa buong Pilipinas na nangunguna sa pag-implementa ng mga mandato ng NCIP. Una po ay yung mandato namin ay yung pagprotekta at pag-promote ng well-being ng ating mga indigenous peoples regarding sa kanilang mga beliefs, customs, traditions, and institutions. So yun yung mga pangunahing mandato po ng NCIP. Pangalawa po, yung vision natin is to fully respected yung mga indigenous cultural communities natin, fully recognized, fully promoted, and protected. Yun yung mga vision. At yung mission natin is tayo ang IP partner and lead advocate that formulates and implements plans, policies, and program for the indigenous peoples. Ito po ay nagpo-focus sa 4 bundles of rights ng ating mga indigenous peoples. Una po dito ay yung right to ancestral domain. Yung pangalawa po is yung right to self-governance and empowerment. At pangatlo po is yung social justice and human rights. At ang pang-apat, yung cultural integrity. Yun lang po. Thank you po, sir. And sir, para naman po sa aking katanungan, sir, ano po yung mga kasalukuyang programa or proyekto na isinasagawa ng NCIP sa mga IPs at tribo dito sa Region 7 po, sir? Sa ngayon po, yung ating mga programa, proyekto at activities ay naka-anchor or base po dito sa 4 bundles of rights. Una po yung rights to ancestral domain. So dito po sa Region 7, kasali po dito ang Negros Oriental, is yung mga programa natin sa pagpatitulo ng lupaing ninuno o yung mga ancestral domain ng ating mga katutubo. So dito sa self-governance and empowerment naman, yung mga pag-document ng mga indigenous people structure or yung pag-organize ng mga indigenous peoples organization. At saka sa social justice and human rights po, may mga programa po tayo na mga basic services at saka socio-economic projects. Pareho na lang po ng mga pagbibigay ng swine dispersal sa ating mga IP community. Support to handicraft making, training on technical skills training na in coordination with our partner agency, TESDA, and legal assistance po in coordination with IBP Cebu City Chapter, and medical mission din po in collaboration with DOH and IBP, and provision of solar lights, vitamins, and other basic needs of our indigenous peoples in collaboration with the Philippine Army. Ang Philippine Army din po or Philippine Air Force ay naging part sa collaboration natin sa pagtulong sa ating mga indigenous cultural communities. Gayon din po ang pag-repair ng kanilang mga IP hall at pag-provide ng mga school supplies in collaboration with Lawig Philippines at iba pa pong mga pangangailangan na basic na kino-coordinate natin sa ibang agency at partner NGOs and private individuals. May mga regular programs din po kami tulad ng Educational Assistance Program para sa ating mga indigenous peoples, students at mga high school. Meron din po tayong merit-based scholarship. Ito po ay yung scholarship na binibigay natin sa mga merito nating ng mga IP indigenous peoples. At saka may mga assistance po tayo sa board exam para sa graduates na mga indigenous peoples. Sa ibang lugar po na may mga ancestral domains, so may marami tayong mga ina-assist or pina-facilitate na mga at pinopropose ng mga programs at project tulad na lang po ng mga farm to market roads, construction of water system at mga
construction po ng mga school buildings. So far po dito sa Cebu City at Region 7, medyo wala tayong ancestral domain. Yung meron lang tayo is yung mga resettled ng mga IP community ng Badjao at Ati galing sa Mindanao at sa Panay Island. Salamat po. Sir, thank you, sir. Sir, pwede niyo po ma-share sa amin kung ano-ano yung mga kilala at mga nakarehistradong tribal group dito sa Cebu City, sir? Sa ngayon po, may dalawa lang tayo na IP group dito sa Cebu. Pero kung isali po natin yung Negros Oriental, mayroon po tayong 4 na IP group. Ang dito po sa Cebu ay yung mga Ati na IP group galing sa Panay. At yung pangalawa po, yung mga Badjao na galing sa Basilan at Zamboanga. Meron po rin naman tayong mga native na IP group sa Negros Oriental, yung mga Magahat at saka mga Ata. Yun lang po, sir. Thank you, sir. No? Sir, we have a short break po muna, sir, no? Alang sa mga gabay na painomdom. Salamat, sir. What's in 220? What comes to mind when you hear 220? Big planes, huge cargoes, gigantic hangars, big ramps, cool pilots. Well, think again. We have medium-sized planes like the C295 and Fokker, and small planes like the Nomad and NC212i that can take off and land on very, very short runways, both locally and internationally. We not only fly our planes, we also take great care of it. We have hangars to maintain the quality of our planes. We have squadrons to train those flying the planes, and headquarters that work together to accomplish the motto of 220. Anything, anytime, anywhere. That's 1-0 on our next flight. Ayos. Okay, balik na sa toong topic para sa uban pang mga importanteng announcement na gikan sa NCIP7. Partner? Yes, partner. Sir, to continue with our questions, no? Sir, ano po yung inyong pananindigan sa paglaganap ng mga organisasyong bahagi ng Maharlika Tribal Group at ng Philippine Tribal Governance and Administration? Halimbawa po yung sa Lumat, KKK, Alimaong Bengal Tribe. Thank you, ma'am. Yung binabanggit nyo po na mga nagkiklaim na tribal groups ay hindi po yun recognized o accredited ng office natin. Kahit ang ating mga indigenous cultural community, hindi nila recognize at hindi nila kinikilala ang mga group, tribal group na nagkiklaim na or nagkiklaim ng membership dito sa City of Cebu. Sir, follow-up question ko lang po din, sir. Sir, paano niyo po ba masasabi na rehistrado yung natupang indigenous people, yung tribo nila? Paano niyo po masasabi or paano ba sila ma-qualify na? Unang-una po, ma'am, dapat yung ang isang community natin o isang IP group natin ay may customary, tradition at beliefs. Yung mga ganyang mga qualification o anthropological data or historical data, yun po ang nagsasabi na ang isang grupo o isang tao ay isang indigenous peoples. Katulad na lang po kung may mga paniniwala sila o kaya tradisyon, halimbawa na lang sa pagkasal o kaya sa paghahanap buhay o kaya sa pagpa-farming, at saka kadalasan ng ating mga katutubo ay umaasa sa mga traditional way of panghahunting o kaya yung pagsasaka. So, at iba pang mga proofs and evidence, ma'am, tulad ng mga anthropological data na sinusulat ng mga
mga scholars natin from universities na nagpapatunay na sila ay katutubo. Sa mga badyaw natin at ate, ma'am, walang question na indeed sila ay mga katutubo. Kahit sa physical feature pa lang nila at sa kanilang pag-uugali, malalaman na natin na sila ay katutubo dahil sila ay may mga unique na katangian. Thank you po. Sir, ay sa gitnang partner, sir, napanggit niyo po kanina, no, yung isa sa mga tribe dito na meron tayo dito sa Cebu is Badyawan po, sir. Tama po, sir? Dito po sa Cebu. Sir, nabanggit niyo po kanina, no, na isa sa mga tribe dito na meron tayo sa Cebu is yung Badyaw, tama po? Opo, ma'am. Sir, may mga nakikita po kasi ako mga badyaw dito sa streets, sa ano ba, sa kalsado ba, ng mga palimos, ganyan. May shelter po ba tayo na intended para sa kanila po, para tulungan natin sila? Ayun nga po, ma'am, nagbibigay tayo ng mga socio-economic project para sisikapin natin na mabigyan natin sila ng trabaho at nagko-coordinate din tayo sa mga agencies na nagbibigay ng technical skills para ang ating mga katutubo ay some way maturuan ng mga technical skills sa trabaho, ma'am, para maiwasan din natin or ma-empower din natin yung ating mga katutubo na hindi na depend sa streets. Yes, sir, tama po. No, kasi ang daming nagkalat tapos mga bata pa, tapos may bibig pa silang baby, mga sanggol ba na nakakaawa kasi nasa gitna sila ng kalsada ba. So, syempre yung pollution, yung init ng araw, di ba po, nakakadurog na puso kung nakikita yung mga ganun. So, yun po, pero dahil sa nag-speak up naman po ng CIP, no, na matulungan mga kababayan natin na to. So, thank you, sir. Partner? Madagdag ko lang po, ma'am, may mga intervention na tayo na ongoing kasi may mga batas na po at ordinansa na kinakraft yung ating government agency para matulungan at ma-address po yung mga issue at mga ma-assist po natin yung mga katutubo natin. Thank you po, ma'am. Thank you, sir, no? And sir, para naman sa question ko, sir, sir, pwede niyo po bang ma-discuss or maibahagi sa amin, sir, kung ano po yung Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 po? Ang Indigenous Peoples' Rights Act or Republic Act 8371, ang pangunahing layunin po nito ay yung protektahan, i-promote at tulungan ang ating mga indigenous cultural communities, no, para hindi po ma-discriminate or ma-recognize po ang yung karapatan nila sa kanilang lupaing ninuno or ancestral domain, ma-recognize, ma-protect po yung karapatang pantao nila, ma-empower po yung ating mga indigenous cultural communities, at saka enhance po yung tinatawag na self-governance ng ating mga indigenous cultural communities. At isa pa po yung cultural integrity nila maprotektahan. Kasi may mga hindi natin maiwasan, may mga hindi nagrerespeto sa mga kultura at tradisyon ng ating mga indigenous cultural communities. At saka may mga pinagkakapirahan ang kultura at tradisyon ng ating mga indigenous people. So dapat ang ating mga for information ng ating public na kung may mga activity o kaya may mga tradisyon, kultura na gusto nyong i-document galing sa community, dapat may kaukulang free prior informed consent o FPIC process ang ginagawa sa ating mga community. So sa maikling salita po, dapat magpaalam muna sa community kung may mga i-document na mga tradition, culture, at mga practice ng ating mga indigenous peoples. Thank you po.
Sir, para naman po sa aking katanungan, sir, no? Sir, may mga paglabag ba at parusa ang mga pinuno, no, ng mga nasabing mga IP tribes sa Cebu kaugnay ng IPRA law? Anong specific na grupo po ito, sir? Ay, yung sinasabi mo po bang ano? Yung Maharlika? yung ganun, sir, yung kanina yung Maharlika Tribal Group, yung Philippine Tribal Governance and Administration, yung mga ganun, sir. Sa ngayon po, may mga pinalabas po na mga memorandum order at mga directives ang ating komisyon to para aktuhan ang mga ganyan na problema. Pero sa ngayon po wala pa pong nakasuhan o kaya napanagot sa mga ganyan na aktibidad. Pero pinagpaingat po natin ang publiko na dapat maging vigilant at mapagmatsyag po tayo para hindi tayo biktima ng ganitong modus. Yes, sir. Or maloko, sir, no? Sir, for follow-up question, sir, no? Sir, meron ba kayong guidance or advisory sa mga ating mga NCIP, sir? Halimbawa, sir, sa mga mass recruitment ng mga non-IP tribes sa Cebu, yung collection of membership fees, sa mga IP height waiver para sa PNP at AFP applicants, sir? Kung maalala ko nung nakaraang taon ang ating provincial office ng Cebu at na pinangungunahan ng outgoing provincial officer Attorney Hermidjon Toledo nagpalabas ng public advisory regarding sa pag-iingat ng publiko sa mga grupo na nanghihingi ng registration, membership at nag-i-issue ng mga peke at hindi recognized na mga certificate. At ang ating komisyon din po sa pangunguna ni Chairperson Alin Kapuyan ay nagpalabas ng Memorandum Order number 372 na nag-advise at nag-order sa mga regional office at provincial office na magpalabas ng public advisory. At sinasabi po dito sa Memorandum Order na yung grupo na binabanggit ay hindi accredited ng NCIP o kaya recognized ng mga Indigenous Peoples Organization o yung organisasyon natin sa loob ng mga IP community. Ganon din po, hindi din po sila kinikilala na Indigenous Political Structure o yung mga IP leaders natin, hindi po sila kinikilala. So dito po, especially dito po sa Cebu, at kasi may dalawang IP group lang tayo, yung ATI IP group at saka yung Badjao na IP group. Hindi po sila, base po sa aming mga validasyon ng mga nakaraang opisyalis ng NCIP, hindi po sila parte ng IP group ng Badjao at ATI. Ganon din po, hindi din sila kinikilalang Indigenous Peoples Organization ng parehong ATI at Badjao na community. Thank you po, sir. Sir, thank you, sir. Noted, sir. Partner? Thank you, partner. And sir, thank you po, sir, sa pagsagot po ng questions namin, sir. And sir, dumako naman po tayo, sir, sa ating mga ibang bisita po ngayong hapon po, sir. Baka meron po silang karagdagang questions or clarifications po, sir. Unahin po natin yung si Master Sergeant Adrian A. Mabalot po. Sir, baka may additional question po kayo kay Magandang hapon po. I'm Master Sergeant Mabalot sa 505. Sir, ma'am. Sir, itanong ko lang, sir, in connection dun sa indigenous people po natin. As you said kanina nga, sir, na may mga personnel na tayo na, mga tao tayo na indigenous people na katulad po yung mga AITA, bumababa po sa mga bayan, nanghihingi po sila ng mga katulad po malapit na yung Pasko, manghihingi sila ng mga regalo, mga ganyan po ba. So ang ibibigay po natin na mga tulong ay maliliit lang po, kumbaga mga short term po. So ang question ko lang, sir, hindi ko masyadong narinig yung conversation kanina, baka natanong na to, sir. Meron po ba tayong long term program para sa mga
ITAS natin na at saka kung sakali may mga batyaw natin na indigenous people. Ano po ba yung mga long term po na para sa kanila po na ginawa natin po sa ating mga government program po? Thank you po. Yun ang po. Salamat. Dito po sa Cebu, sir, medyo bago pa lang ako nung Wednesday pa lang ako nag-assume. Pero sa ibang lugar, may mga task force kami na naging member yung NCIP to address yung mga issue ng mga katutubo natin na delikado yung buhay sa mga pangunahing lansangan natin. So, ito din yung isa sa tinitingnan namin na para ma-address yung ganyang issue na makipag-collaborate tayo sa mga main agency katulad ng DSWD at saka sa mga LGU, lalo na po dito sa Cebu provincial city, para some way somehow mapag-usapan at makakuha or mapagplanuhan, mapag-isipan masyado kung ano ang pwedeng gawin para maiwasan ang ating mga katutubo na bumababa sa mga main street natin dito sa Cebu City. Sa ngayon po, hindi pa talaga konkreto yung sagot ko, pero sikapin ko po na sa susunod na orientation natin o interview, sikapin ko po na may sagot na yung mga ganitong katanungan para sa kapakanan din ng ating mga katutubo na bumababa dito sa mga pangunahin nating daanan sa Cebu City. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Kay Master Sergeant Balang po, sir, baka may additional question din po kayo kay Sir Joey po. Sir, I'm Master Sergeant Balang from 505 Port under 505 Search and Rescue Group. Tatanong ko lang kung meron din yung mga katutubo natin kasi nabibigyan sila ng mga lupain. Ano pong ginagawa nyo na action kung halimbawa yung mga binigay na lupa sa kanila binibenta nila? Salamat sa tanong, sir. Hindi na po bago yung ganyang issue na may mga parte ng lupaing ninuno at saka ancestral domain na binibenta ng ating mga katutubo. So ang aming tanggapan, ang ating komisyon nagpalabas ng memorandum order na pinoprohibit yung mga pagbenta ng mga ancestral domain. Sa mga ibang area po natin, may mga nasampulan na po sa dako ng Mindanao at saka parte ng Luzon. Kasi hindi na po natin ma-deny na talamak po talaga yung bintahan ng mga ancestral domain. Pero ang long term po namin na plano ay sa mga ancestral domain na nabigyan na po ng ancestral domain or certificate of ancestral domain title, ginagawan po natin yan ng Ancestral Domain Sustainable Protection Plan. Kung saan ginagawan ng 5-year plan yung buong ancestral domain para po ma-sustain yung resources at mapagplanuhan kung ano ang magandang gawin o kung ano ang mga programa, proyekto na pinaprioritize ng ating mga indigenous cultural communities sa loob ng ancestral domain. Usually dyan po ay yung mga programs, project na nakatulong direkta sa ating mga indigenous cultural communities. Isa na po dito yung mga construction of road network sa loob ng ancestral domain. Parte din po sa plano nila ang pagpagawa ng mga karagdagang classroom, paglagay ng mga water system sa mga community, at iba pa pong programa at proyekto in coordination din po sa mga national government agencies,
government agencies, local government units, at saka non-government organization at private individuals po. Sir, dagdag ko lang po na tanong, kung yung bumibili ba ng lupa doon sa ating katutubo, na may pananagutan din? Yung mga nagbibenta po na mga katutubo ay may pananagutan po, no, ah, sa ating batas at saka sa kanilang katutubong tradisyon. Kadalasan po tinuturin po natin yung pagbebenta na illegal. So ibig sabihin kung ikaw ang nakabili, matuturing na hindi legal yung pagbebenta at yung pag-aari ng lupa ay mababalik mismo sa mga katutubo. Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir. Welcome po. Thank you po. Thank you po, Master Sergeant Balang. Kay Staff Sergeant Borja po, sir. Sir, baka may questions din po kayo. Hello sir, good afternoon. Staff Sergeant Borja lang. Sir, yung katanungan ko sir is, ano naman itong Indigenous Peoples Mandatory Representation or IPMR in the Local Legislative Council? Paano po ang proseso nito sa pagpili ng representative, sir? Salamat sa katanungan yan, sir. Ang IPMR o Indigenous Peoples Mandatory Representative ay ito po yung mga representative ng ating indigenous cultural communities sa local legislative. Halimbawa po, kung ang isang community or ang isang barangay may community, halimbawa po, ang isang barangay ng Cebu may nakatira o may community ng indigenous peoples, so pwedeng magpaupo ang ating mga IP ng kanilang representative sa barangay. Katumbas po nito ang barangay kagawad. Kahit ang honorarium po ay katumbas din po ng barangay kagawad. Kung sa isang municipality naman po ay mayroon ding ganung IP group, pwede po silang makapagpaupo ng isang representante sa sangguniang bayan. Ganon din po, ang katumbas ng kanyang honorarium ay katumbas din ng SB. At yung kanyang trabaho ay focus lang po sa promotion ng indigenous peoples program. Tulad na lang po ng nabanggit ko kanina ng mga water supply o kaya mga road network. Ganon din po sa sangguniang panlalawigan, pwede rin po makapagpaupo ng isang indigenous peoples mandatory representative na katumbas din po ng sangguniang panlalawigan na honorarium at position. Ang qualification po dito sa pagpaupo dapat po isang bona fide na IP. Dapat po ay may mga basic po na requirement na dapat nasa hustong gulang. Dapat din po ay alam niya yung kultura niya at aktibo at nakatira siya sa kanyang community. At dapat po walang case na file sa kanya. At saka dapat siya ang pinili ng ating community. Ito po ay hindi po pinagbubutuhan kundi pinipili po ng ating community. So baka ma-misinterpret nyo po na ang IPMR ay dumadaan din sa election. Yun ay hindi po totoo. Yung ating IPMR ay pinipili ng ating mga community. Halimbawa po may 3 community sa isang munisipyo. So ang 3 community na yon ang magpipili kung sino ang gusto nilang paupuin. Siyempre po, dumadaan din po yun sa proseso na binibigay or base sa guidelines na sineset ng ating komisyon po. Thank you po. Thank you po, sir.
I guess, ma'am, last question na ata yung kay Staff Sergeant Borja po, ma'am. Thank you po sa other participants sa Ay, parang may follow-up question si... Si SM Mabalot. Go ahead, SM. Magandang hapon po ulit at may mga kunting dagdag katanungan din po. Yung po kasi sa kanina po nabanggit na ibabalik po yung sa lupa na nabili ng mga kasi po yung mga indigenous people po natin, lalo na yung mga ITAS, nabebenta po yung lupa. So pag ibinalik po siya at may possibility makabalik, ano po magiging sanksyon ng mga bumili ng lupa na yun? At saka po dagdag po sa isa pang yung sa tanong kanina po na IPMR. Nangyayari po ba talaga na may naiuupo ba na mga representative sa bawat barangay na mayroong mga community ng ITAS? Ayun lang po sir, magandang hapon ulit po. Regarding po doon sa bintahan ng lupa, sir, kasi illegal naman yung bintahan, so babalik talaga sa community yung pag-aari ng lupa. Kasi hindi naman individual na pag-aari ng individual na nagbenta ng lupa ang lupa na yon, kundi pag-aari ng community. So literally babalik yon sa community. Isa din po yon, titled na po yung lupa sa pangalan ng mga katutubo at hindi po sa individual na tao. So literally po bawal po talaga ang bintahan ng ancestral domain. At regarding po sa IPMR, medyo hindi ko po nakuha yung question nyo po parte sa IPMR po. Sir, doon po sa una po ng sinugot nyo sir, nakakasuhan po ba yung bumili? Na nagkaroon po ba tayo ng mga instances na nakasuhan yung dahil nga po sa ng mga katutubo natin, siyempre kahirapan at saka mga pangangailangan na ibenta nila, nagkakaroon po ba ng sanksyon o napaparusahan din po ba yung bumili? At regarding po sa sinabi nyo pong huli na IPMR, meron po bang nangyayari talaga na sa bawat mga barangay or mga na merong talagang nagiging representative ng IPMR doon sa lugar? Thank you po. Sa ngayon po, wala po akong narinig na pinarusahon o nakulong dahil nakabili ng parte ng ancestral domain. Pero marami po akong nalaman na kahit na nabili nila, hindi nila magamit o ma-occupy yung parte na nabili nila kasi illegally ang pagbili ng portion ng ancestral domain. At yung regarding naman po sa IPMR, marami na po tayong nakaupong IPMR mula barangay level, municipal at saka provincial. Kung hindi ko po sigurado kung ilan ang figure dito sa buong Pilipinas, pero sa Region 6, 7, and 8, nasa 20 to 30 plus na po ang nakaupo na IPMR. Meron po tayong nakaupo na provincial IPMR sa dako ng Region 6, sa probinsya ng Capiz. Marami din pong nakaupo na municipal IPMR sa area din ng Capiz, Aklan, Antique sa Region 6 na sumasahod na po at may honorarium na po at nagtatrabaho na po bilang IPMR. Ganon din po sa mga barangay. Marami na po ang nakaupo na IPMR. Lalong-lalo na po sa area ng mga Mindanao at Luzon kasi mas nauna silang nag-initiate at nagpaupo ng mga representative nila. Kasi po inisyatibo po kasi yon ng ating mga indigenous cultural communities kung gusto nila paupuan or gusto nilang magpaupo ng indigenous peoples mandatory representative sa kanilang mga legislative body o sa kanilang mga nasasakupan na lugar.
Thank you, sir. Salamat God bless. po. Thank you po. Okay, mga kasama, bago po tayo magtapos sa ating programa, atin po munang hingan at pakinggan ng parting statement o message ang ating resource speaker ngayong araw. Walang iba kundi si Engineer Joey Calcenia, the Development Management Officer of National Commission on Indigenous Peoples Region 7. Sir, baka po may mga additional announcement or gusto po kayo pasalamatan? Salamat po sa time na binigay nyo po para maihatid ko po ang impormasyon kung ano ang NCIP, ano ang mga programa at proyekto at aktibidad ng NCIP, ano ang mga IP group natin dito sa Cebu, at paalala po sa ating publiko na maingat po tayo sa pag-engage sa mga grupo na nagsasabing IP or indigenous group, lalong-lalo na po sa mga grupo na humihingi ng membership fee, ID fee, monthly dues, at saka mga nag-i-issue ng certificate po. Ang opisina po ay hindi nagkukolekta ng anumang bayad. Pag kumikolekta o humihingi po ng bayad, mag-isip-isip na po kayo at magtanong-tanong kasi hindi po kami nagko-collect ng bayad. Regarding naman po sa Certificate of Confirmation, pumunta lang po kayo sa NCIP para magtanong ng NCIP lang po ang nag-i-issue ng Certificate of Confirmation para sa waiver ng height, age na nag-a-apply sa mga Armed Forces of the Philippines, BGMP, AFP, at iba pang government agency na ino-honor or binibigyan ng karapatan ang ating mga katutubong applicant na mag-apply. Ang ini-issuehan po namin ng Certificate of Confirmation ay yun lang pong mga totoong katutubo. No? Dito sa Cebu City, 2 IP group lang po ang binibigyan natin ng COC. Una po yung mga ate natin at saka pangalawa po yung mga badyaw natin. Kung hindi po kayo ate o badyaw na IP group, wag na po kayong mag-atubili na magpumunta sa office para humingi po ng Certificate of Confirmation. Salamat po. Yun lang po. Magandang hapon po. Again, sir, thank you so much for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ng NCIP sa mga programa po ninyo na ginagawa sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir. Thank you so much. And with that, mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen T. Pareño, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Juanis Leonardi Vidimaano, Philippine Air Force. Sa ngalan din po ng aming Lead Commander, Tactical Operations Week Central, Brigadier General Ramil Giolosa, Philippine Air Force. Opo, si First Lieutenant Edebert D. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Anne Francis Entoco, Philippine Air Force. At ako naman po si AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.